Magandang araw po sa inyo. Ako si Leo at nais kong ibahagi ang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Nangyari ito noong taong 2003 sa isang liblib na bahagi ng Luzon. Noon ay binata pa ako at karelasyon ko pa lang si Maylin, isang dalagang taga-probinsya. Isang araw inimbitahan niya ako sa kanilang baryo dahil may pista raw na gaganapin. Bilang isang kabataan na sabik makilala ang pamilya ng nobya. Agad akong pumayag syempre. Hindi ko alam na ang pagtanggap ko ng paanyayang iyon ang magiging simula ng isa sa kinatatakutang karanasan sa buong buhay ko. Naglakbay ako mula Maynila papunta sa probinsya kung saan nakatira si Maylin. Mahaba ang biyahe, halos 10 oras at kahit kinakailangan pang magpalit ng sasakyan ng ilang beses ay kinaya ko. Habang papalapit kami sa lugar, napansin ko ang unti-unting pagbabago ng tanawin. Mula sa mataong kalsada, unti-unti itong napapalitan ng mga palayan, punong kahoy at matataas na damo. Hanggang sa marating ko na ang mismong baryo na halos nakahiwalay sa kabiasnan. Pagdating ko sa kanilang bahay, sinalubong ako ng kanyang pamilya. Doon ko nakilala ang 3 pangunahing tauhan na naging bahagi ng karanasang ito. Si Maylin na aking nobya, si Aling Sabel na ina niya at si Mang Arturo na tiyuhin na siya namang may pinakamatandang bahay sa baryo. Sa umpisa, normal naman ang lahat. Mainit ang pagtanggap nila sa akin, lalo na't pista. Maraming tao, may handaan, may tugtugan at masaya ang lahat. Ngunit napansin ko agad ang kakaibang kilos ng mga matatanda sa baryo. May mga tingin silang parang may tinatago. At tuwing mapapatingin ako sa mga mata nila, agad silang lumilingon palayo. Habang tumatagal ako sa lugar, lalo kong nararamdaman ang bigat ng paligid. Kapag hapon na, mabilis magbago ang simoy ng hangin. Tahimik na tahimik ang buong baryo at tila lahat ng tao'y nagkukulong sa kani-kanilang mga bahay. Ang mga aso sabay-sabay na tumatahol na parang may inaamoy. Ang mga bata mahigpit na pinapapasok ng kanilang mga magulang bago pa lumubog ang araw. Doon nagsimulang magduda ang isip ko. Tinanong ko si Maylin kung bakit ganoon pero hindi siya sumasagot. Ang lagi lang niyang sinasabi ay wag na raw akong mag-alala at normal lang iyon sa kanila. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong may mali. Isang gabi, inimbitahan ako ni Mang Arturo na matulog sa lumang bahay nila dahil maraming bisita sa bahay ni na Maylin. Ang bahay ni Mang Arturo ay gawa pa sa kahoy at pawid. Mataas ang pagkakapatong at may malalaking bintana. Sa unang tingin, karaniwan lang ito na bahay sa probinsya. Ngunit ramdam ko may matandang enerhiya sa loob. Bago kami natulog, napansin kong may mga nakasabit na bawang sa bawat sulok ng bahay. May mga bote rin ng langis at asin na nakalagay malapit sa bintana. Hindi ko agad pinansin dahil inisip ko baka ito'y pamahiin lang. Ngunit kinagabihan, doon nagsimula ang lagim. Bandang hating gabi, nagising ako dahil sa kakaibang kaluskos sa bubungan. Para bang may mabigat na nilalang na naglalakad doon. Dahan-dahan itong gumagalaw, paikot-ikot at maya-maya may maririnig akong mahaba at malalim na huni na parang galing sa isang hayop. Tumindig ang balahibo ko sa takot. Pagmulat ng mata, napansin ko gising din si Mang Arturo. Tahimik lang siya, nakatingin sa kisami at hawak ang isang lumang bolo. Hindi siya nagsalita pero kita ko sa mukha niya ang kaba. Bigla akong napatingin sa bintana at doon ko nakita ang aninong nakadungaw mula sa labas. Mahaba ang muka, mapungay ang mata at may nakalitaw na matatalim na ngipin. Hindi ko na alam kung papaano ako nakatulog pagkatapos noon. Paggising ko kinaumagahan, parang walang nangyari. Ngunit ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa baryo.
Maraming taong hindi naglabasan at ang ilan ay nagkumpul-kumpul lang sa gilid ng kalsada na parang may inaabangan. Nang araw na yon, nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan. Sa ikalawang gabi naman, mas malakas na kaluskos ang narinig ko. May mga yabag na paikot sa bahay at paminsan-minsan may naririnig ako na tila pagaspas na malalaking pakpak. Sa sobrang kaba, hindi na ako nakatulog ng buong buo. Pinilit kong manatiling gising. Hawak ko ang maliit na kutsilyo na ibinigay ni Mang Arturo. Kinabukasan, may balitang kumalat sa baryo. Isang buntis na babae ang natagpuang wala ng buhay sa kanilang bahay. Ang tiyan nito ay punit at wala na ang bata. Ang mga tao'y nagbubulungan na agad. Mga aswang ang may gawa. At sa mismong araw na yon, napagtanto ko kung saan talaga ako napunta. Matapos kumalat ang balita tungkol sa buntis na babae, natagpo ang patay. Lalong bumigat ang pakiramdam ko sa baryo. Ang mga tao halatang takot at bawat isa'y nagdududa kung sino sa kanila ang maaaring sangkot sa nangyaring yun. Wala man nagsasalita ng diretso pero ramdam ko ang tensyon. Si Maylin halatang balisa din. Nung araw na yon, halos hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Ang mga mata niya ay laging parang may tinatago. Pinipilit kong hindi mag-isip ng masama tungkol sa kanya, pero hindi ko rin maiwasang magtaka kung bakit tila alam niya ang higit pa sa mga nangyari. Nang sumapit ang gabi, muli akong pinatulog ni Mang Arturo sa kanyang bahay. Sabi niya, mas ligtas daw doon, pero ramdam ko nga may bigat na dahilan sa likod ng sinabi niya. Bago kami matulog, inayos niya ang mga bawang at asin at langis na nakapalibot sa loob ng bahay. Lalo akong kinabahan nang makita kong doble ang dami kumpara noong nakaraang gabi. Habang nakahiga ako, hindi mapakali ang isip ko. Pilit kong inuugnay ang mga kakaibang kilos ng mga tao sa baryo at ang biglang katahimikan tuwing dapit hapon at ang pagkamatay ng buntis. Napapaisip ako kung napasok ba talaga ako sa isang lugar na may matagal nang tinatagong sikreto. Bandang hating gabi muli kong narinig ang malalakas na yabag sa may bubungan. Ngayon ay mas mabilis at mas mabigat. Ang mga aso sa paligid ng bahay ay sabay-sabay na tumahol at maya-maya maririnig na malalim na ungol na parang hayop na gutom. Dahan-dahan akong tumayo mula sa higaan. Nakita ko si Mang Arturo nakaupo sa isang sulok, hawak ang kanyang bolo. Hindi siya nagsasalita pero ang mga mata niya ay nakatitig sa bintana. Sumilip ako at doon ko nakita ang isang nilalang na hindi ko malilimutan. Meron itong mahaba at payat na katawan, kayumanggi ang balat na parang natuyong kahoy. Ang mga kuko'y mahaba at matutulis at ang mga matay kumikislap sa dilim. Ang bibig nito ay nakabuka, kita ang matatalim ng ngipin. Para itong tao pero halatang hindi naganap na tao. Lumapit ito sa bintana at dahan-dahang idinikit ang kanyang muka. Para bang inaamoy ang loob ng bahay. Nang makita kong parang direkta itong nakatingin sa akin, halos mapatigil ang tibok ng puso ko sa sobrang takot. Agad kong narinig ang bulong ni Mang Arturo na huwag akong kikilos. Tumayo siya at nagwisik ng asin sa paligid ng bintana. Nang tamaan ng asin ang balat ng nilalang, bigla itong umurong at naglabas ng malakas na hiyaw na parang nasusunog. Pagkatapos ay mabilis itong nawala sa dilim. Kinabukasan napansin kong kakaiba ang tingin ng mga tao sa akin sa baryo. Para bang may iilan na ayaw akong nandito. Lalo akong kinabahan nang mapansin kong si Aling Sabel, ina ni Maylin, ay halos hindi nagsalita sa akin. Ang mga kilos niya ay tila nagmamasid at nagbabantay. Habang naglalakad ako sa baryo, nakarinig ako ng mga bulungan ng matatanda. Ang ilan sa kanila, binabanggit ang pangalan ko.
at may salitang paulit-ulit kong narinig. Dayo, dayo daw. Doon ko napagtanto na sa paningin nila ako isang banyaga na nakasaksi sa mga bagay na hindi dapat. Pagdating ng gabi, muling bumalik ang lagim. Mas marami na ang yabag, mas malakas ang pagaspas ng pakpak, at mas matindi ang ungol na naririnig ko mula sa labas. Hindi na lang isa ang naroon, tila marami na silang nakapalibot sa bahay. Sa sobrang kaba, halos hindi na ako makahinga. Nakita kong muli si Mang Arturo na nakapahid ng langis sa kanyang braso at leeg. Saka inilagay ang ilan sa akin. Sabi niya, iyon daw ang makakatulong para hindi ako mapuntirya. Habang nakaupo kami sa loob, ramdam ko ang bigat ng bawat segundo. Ang bubong para bang pinupunit ng matulis na kuko. May mga kaluskos din sa ilalim ng bahay na parang may gumagapang. Sa kabila ng lahat, nananatili kaming tahimik. Nang matapos ang gabi at sumikat ang araw, halos wala na akong lakas. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Lalo na nang may kumalat na bagong balita. May isa na namang babae ang natagpo ang patay at tulad ng nauna, punit ang tiyan nito. Doon ko naisip na hindi na ako ligtas. Pagkatapos kumalat ang balita ng pangalawang insidente ng pagpatay sa babae, lalong nagdilim ang pakiramdam ko sa baryo. Ang mga tao'y nagkakatinginan na parang may mga lihim silang tinatago. Hindi sila makatingin ng direkta at bawat kilos nila'y tila may pag-aalinlangan. Para bang lahat ng matay na kasunod sa akin. Naisip ko kung kailangan ko nang magpasya, kung mananatili pa ba ako sa lugar na iyon o aalis na lang. Ngunit nang maalala ko si Maylin, mas lalo akong naguluhan. Mahal ko siya, pero hindi ko alam kung ligtas ba akong kasama siya. Ang mga kilos niya, lalo na ang mga titig ng kanyang ina, si Aling Sabel, nagbibigay sa akin ng matinding kaba. Nang dumating ang gabi, hindi na ako pinatulog sa bahay ni na Maylin. Si Mang Arturo ang muling nag-alok na doon na lang ako manatili. Sa loob-loob ko, mas panatag ako dahil alam kong may alam si Mang Arturo tungkol sa mga nagaganap. Ngunit ramdam kong pati siya ay may tinatago ring takot. Habang papalubog ang araw, napansin ko halos walang tao na sa kalsada. Ang mga bahay ay agad nang nagsasara ng pinto at bintana. At bawat isa ay may nakasabit na bawang o krus. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Sa pagdating ng hating gabi, naramdaman ko na naman ang presensya ng mga nilalang. Una, may hihinang kaluskos lang sa bubungan. Pagkatapos ay malalakas na yabag na parang mabibigat na katawan ang naglalakad. Muli kong narinig ang pagaspas ng pakpak at ungol na parang hayop na nagugutom. Sumilip ako sa bintana at nakita kong hindi lang iisa ang nakapalibot sa bahay. Marami sila, mga payat, may itim ang balat, mahaba ang kuko at may mga mata na kumikislap sa dilim. Para silang mga tao na nilamon ng gutom at kasamaan. Habang tinititigan ko sila, biglang lumapit ang isa sa mismong bintana kung saan ako nakasilip. Nang makita ko ng malapitan ang kanyang muka, nanlamig ang buo kong katawan. Ang balat nito'y parang natutuyo. Ang mga ngipin ay matutulis at ang dilay mahaba na parang ahas. Tumama ang hininga nito sa salamin, mabaho at malansa. Agad akong napatras, ngunit alam kong nakita niya ako. Tumawa ito ng malalim, saka mabilis na nawala sa dilim. Sa mga oras na yon, ramdam kong hindi lang ako basta pinagmamasdan. Pinupuntirya nila ako. Si Mang Arturo hindi man nagsasalita, ay agad na nagsindi ng apoy sa mga kandila at naglatag ng asin sa paligid ng bahay. Naririnig naming humihiyaw ang mga nilalang sa labas sa tuwing may sumasagi sa asin. Pero hindi sila umaalis, naghihintay lang sila. Buong magdamag kami, hindi nakatulog. Hawak niya ang bolo at ako'y nanginginig sa takot. Nang sumikat ang araw, biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Para bang walang nangyari.
Ngunit nakita ko sa lupa ang bakas ng paa na hindi pangkaraniwan. Mahaba at matutulis. Nakaukit sa lupa. Kinabukasan, muli akong tinawag ni Maylina. Halatang hindi siya mapakali at tila may gustong sabihin, ngunit hindi makapagsalita. Ang mga mata niya'y puno ng kaba. Gusto kong magtanong pero alam kong hindi pa siya handa. Sa hapon ding yun, nakarinig kami ng balita na may isa na namang babaeng buntis ang nawala. Hindi pa natatagpuan ang bangkay, ngunit alam ng lahat kung sino ang may kagagawan. Doon ko naisip si Reggie na hindi lang basta kwento ang lahat ng ito. Totoo ang mga aswang at alam ko nga nasa baryo ako kung saan sila namumuhay kasama ng mga tao. At ngayon, ako na mismo ang susunod nilang punteriya. Pagkalipas ng ilang araw sa baryo, lalong tumindi ang kabog ng dibdib ko sa bawat oras na lumalapit ang gabi. Sa umaga, tahimik ang lahat at tila walang nangyayari. Ang mga tao'y abala sa kanilang bukid, nangingisda at nangungumpuni ng mga bahay. Pero sa mga mata nila, palagi may bakas ng pag-aalala at takot na hindi nila masabi. Lalo akong natakot nang mapansin ko nga kapag lumalapit ako sa ilang matatanda, bigla silang tumitigil sa pag-uusap at iiwas ng tingin. Para bang may alam sila tungkol sa akin at sa pagkakakilala ko kay Maylina. Hindi ko na alam kung sino ba ang dapat kong pagkatiwalaan. Isang hapon, inimbitahan ako muli ni Maylin na sumama sa kanila sa bahay. Ayaw ko sana pero dahil mahal ko siya, hindi na ako makatanggi. Pagpasok ko sa bahay nila, ramdam ko kaagad ang kakaibang lamig. Ang mga mata ni Aling Sabel, ina ni Maylin, ay matalim na nakatingin sa akin. Para bang binabasa ang bawat galaw at ang isip ko. Sa pagkainan napansin kong kakaiba ang pagkain. May karne na hindi ko kilala ang itsura. Mabigat ang pakiramdam ko habang kumakain, pero wala akong lakas ng loob para magtanong. Si Mang Ernesto, ama ni Maylin, halos hindi makatingin sa akin. Tahimik lang siya, parang may kinikimkim. Nang gabing yun, napilitan akong doon matulog. Pinakita ni Maylin ang kwartong tutulugan ko. Habang nakahiga ako, naramdaman ko naman ang mga kaluskos sa bubungan. Ngunit iba ito, mas mabigat, mas malakas, at parang marami sila. Sa labas ng bintana nasilayan ko ang mga anino ng ilang nilalang na gumagalaw sa paligid ng bahay. Mahaba ang kanilang mga braso, nakalawit ang dila at ang mga matay kumikislap sa dilim. Sa tuwing didikit sila sa padera, naririnig ko ang mahihinang ungol na parang nagugutom na hayop. Hindi ko na nakayanan, kaya kaagad kong nilabas ang maliit na supot ng asin na ibinigay ni Mang Arturo. Ipinahid ko ito sa paligid ng bintana. Nang madampian ng asin ng isa sa mga kamay na nakasungaw, bigla itong umatungal at umatras. Naramdaman kong may galit sa paligid. Ngunit alam kong hindi sila basta-basta makakapasok. Nang umagay pinilit kong hindi ipahalata kay Maylin ang aking kaba. Ngunit napansin ko na mas lalo siyang nag-alala. Sa mga mata niya, may halong lungkot at takot. Parang gusto niya akong paalisin sa lugar, ngunit hindi niya masabi ng direkta. Kinagabihan nagpunta ko kina Mang Arturo para magtanong. Doon niya tuluyang inamin na matagal nang may mga aswang sa baryo. Ang ilan sa kanila nakikisama lang at hindi nananakit, pero may mga grupo ring nagugutom at walang pinipili. Sa bawat ikalawang buwan daw ng taon, palaging may nabibiktima at kadalasan ay buntis o mga bagong silang na sanggol. Doon ko rin narinig mula kay Mang Arturo na hindi siya tiyak kung may hinala siyang may kinalaman ang pamilya ni Maylin sa mga aswang. Hindi niya sinabing diretso pero sa paraan ng kanyang pagkukwento, ramdam kong iyon ang ibig niyang ipahiwatig. Mula noon lalong dumilim ang pakiramdam ko. Mahal ko si Maylin, pero paano kung isa siya sa kanila? Paano kung pati ako ay isang araw ay alayan na lang nila?
Dumating ang pinaka kinatatakutan kong gabi. Habang ako'y natutulog sa bahay ni Mang Arturo, biglang may malakas na kalabog sa bubungan. Sinundan ito ng pagaspas ng pakpak at malalakas na yabag. Nang sumilip ako sa labas, nakita ko nga napapalibutan kami ng mga nilalang. Hindi na ito isa o dalawa, marami sila. Ang mga mukha nila'y halimaw na halimaw. Manipis ang balat, litaw ang buto, mahahaba ang kuko at ang mga matay nagliliyab sa gutom. Parang hindi na nila kaya pang maghintay. Ang buong bahay ay kinakalampag na nila. Sinusubukang pasukin. Maya-maya naglatag si Mang Arturo ng asin sa paligid. Nagsindi ng apoy at nagbitbit ng itak. Ako naman ay nanginginig. Hawak ang krus na ibinigay niya. Sa tuwing tatama ang asin, ang kanilang katawan, nagiiwan ito ng amoy na parang nasusunog na laman. Ngunit hindi sila umaalis, parang lalo silang nagagalit. Nang tumilaok ang manok, biglang naglaho ang lahat. Iniwan lang nila ang mga bakas ng paa sa paligid. Mahaba at matutulis, na para bang marka ng isang sumpa. Kinabukasan, sinabi ni Mang Arturo na hindi na ako dapat magtagal sa baryo. Kung hindi ako aalis, baka hindi na ako makakaligtas. Ngunit paano ko iiwan si Maylina? Paano kung siya mismo ang isa sa kanila? Sa mga ilang araw ko pa sa lugar na yon, ramdam ko nga papalapit na ang huling pagsubok. At sa mga oras na iyon, hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Si Mang Arturo na pilit akong inililigtas o si Maylin na mahal ko pero puno ng lihim. Mabilis lumipas ang mga araw, ngunit hindi rin nawala ang kaba sa dibdib ko. Habang tumatagal, mas lalong lumilinaw sa akin na may tinatago si Maylin at ang pamilya niya. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nakikita ang mga aninong gumagala sa paligid ng bahay nila tuwing hating gabi. Laging may kasabay na amoy ng nabubulok na karni. At ang mga aso sa baryo ay tahol ng tahol hanggang sa parang napipilitang tumahimik bigla na para bang may pumipigil. Isang gabi, hindi ko napigilang sundan si Maylin. Nakita ko siyang palihim na lumabas ng bahay. Hawak ang isang bilao na may nakatakip na puting tela. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likod ng bahay kung saan may malaking puno ng mangga at santol. Sinundan ko siya mula sa malayo. Pinipigilan ng sarili kong gumawa ng ingay. Sa ilalim ng malaking puno ng santol, inilapag niya ang bilao. Iniangat niya ang tela at muntik na ako mapasigaw sa aking nakita. Laman iyon ng sariwang karne na hindi ko alam kung anong hayop o kung tao ba. Habang nakatitig siya doon, bigla na lang may sumulpot na isang nilalang mula sa dilim. Payat, mahaba ang leeg at parang butot balat na may pakpak na malaki. Agad nitong sinunggaban ang laman at mabilis na kinain. Si Maylin imbis na matakot, nakatitig lang at para bang nasanay na. Sa mga mata niya, may bakas ng lungkot ngunit hindi siya kumikilos. Para bang alam niyang darating iyon at kusang naghahain ng pagkain. Doon ko napatunayan na may kinalaman nga siya sa mga aswang. Kinabukasan, nagkunwari akong walang nakita, pero sa loob-loob ko gumugulo na sa isip ko. Mahal ko siya pero paano kung isang araw ako naman ang ihaing laman? Lumapit ako kay Mang Arturo at sinabi ang aking nakita. Seryoso siyang nakinig at pagkatapos ay mariin niyang sinabi na iyon na ang huling babala ko. Dapat daw akong umalis bago ako tuluyang mapahamak. Ngunit may isa pang bagay siyang binanggit, na minsan may mga anak o asawa ng aswang na hindi kayang maging ganap na halimaw. Ang ilan daw ay pinipilit lang na makisama sa pamilya, pero ang puso ay tao pa rin. Doon ko napagtanto baka si Maylin ay isa sa kanila. Dumating ang gabi ng kasukdulan. Muli akong inimbitahan ng pamilya ni Maylin na kumain. Sa gitna ng hapag, may inihain silang ulam na hindi ko kilala. Malansa ang amoy at kakaiba ang kulay. Ang lahat ng nasa paligid ng mesa
si Aling Sabel, si Mang Ernesto at maging si Maylin. Nakatitig sa akin, hinihintay kong titikman ko ba. Pinilit kong ngumiti at kunin ang isang subo, pero bago ko mailapit sa bibig ko, biglang sumulpot sa labas ng bahay ang malakas na ungol na pagaspas ng pakpak. May mga aswang na naman, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi sila umatake, sa labas lang. Unti-unti silang lumapit, kinalampag ang pinto at parabang gusto nilang pumasok mismo. Nagkatingin ng kaming lahat, si Aling Sabel nakangiti ng malamig, si Mang Ernesto nakatayo na parang haharapin ang pintuan, at si Maylin nanginginig, nakatitig sa akin na parang may gustong sabihin pero hindi makapagsalita. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang tatlong nilalang. Matutulis ang mga ngipin, mahahaba ang kuko at kumikislap ang kanilang mga mata. Ang isa sa kanila ay lumapit mismo sa akin. Inamoy-amoy ako na parabang pagkain. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Tumayo si Maylin at humarang sa pagitan namin. Nakataas ang kamay niya at umiiyak. Nakikiusap siya sa mga nilalang sa wikang hindi ko maintindihan, ngunit malinaw sa kilos niya, ipinagtatanggol niya ako. Nag-umpisa ang kaguluhan sa loob ng bahay. Si Mang Ernesto at Aling Sabel, imbis na pigilan ang mga nilalang, ay parang kasabwat pa. Lumapit sila kay Maylin, hinatak siya papalayo sa akin. Ang mga nilalang naman ay unti-unting nagiging marahas. Ang isa'y biglang sumugod at muntik nang masunggaban ang aking leeg. Agad kong kinuha ang maliit na bote ng langis na ibinigay ni Mang Arturo. Ipinahid ko ito sa itak at mabilis na hinampas ang nilalang. Umatungal ito, napatras at biglang naglaho sa anyo ng usok. Ang iba'y nagalit, lalong umatake sabay-sabay. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ako ni Maylin at hinila palabas ng bahay. Tumakbo kami sa madilim na daan. Habang sa likod namin ay naririnig pa ang sigaw ng kanyang mga magulang at ang pag-ungol ng mga halimaw. Pagdating namin sa gilid ng ilog, huminto si Maylin. Luhaan, sinabi niya na hindi na siya pwedeng bumalik. Alam niyang hindi siya ganap na tao, pero hindi rin niya matanggap na maging halimaw tulad ng iba. Kung mananatili siya doon, gagamitin lang siya ng kanyang pamilya para mag-akit ng mga bagong biktima. Ako'y naguluhan at hindi makapagsalita. Ang mahalagang tanong sa isip ko, saan ko siya dadalhin at hanggang kailan kami tatakbo bago tuluyang abutin ng mga aswang. Nang gabing yun sa tabi ng ilog, mahigpit ang hawak ni Maylin sa braso ko. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan, hindi lang dahil sa takot kundi dahil sa desisyon na kailangan niyang gawin. Sa malayo, dinig pa rin namin ang mga nakabibinging hiyaw ng mga nilalanga, ang pagaspas ng pakpak at ang kakaibang tunog ng kanilang pagtatawanan. Hindi na kami maaaring bumalik. Alam naming anumang oras ay maaaring sumulpot ang mga yon. At kung mahuli nila kami, tiyak na wala nang makakaalam ng aming sinapit. Hinila ko si Maylin papalayo sa ilog at naglakad kami papunta sa masukal na bahagi ng gubat. Wala kaming dalang ilaw, pero ang liwanag ng buwan ang naging gabay namin. Habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na may mga sumusunod sa amin. Mga mata na nakasilip mula sa dilim. Mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Sa kalagitnaan ng gubat, bigla kaming nakarinig ng alulong. Akala ko aso, pero masyado itong malalim at matinis na halos pumutok ang tenga ko. Alam kong hindi iyon aso, kundi isa sa kanila. Huminto kami, hingal na hingal, at doon sinabi ni Maylin ang katotohanang matagal niya nang tinatago. Hindi siya ganap na aswang, pero dala niya ang dugo ng pamilya. Simula pagkabata, pinilit siyang isama sa mga ritual at gawin ang mga ginagawa ng magulang niya. Ngunit palagi siyang lumalaban, pilit tinatanggihan ang tawag ng dugo.
Ngayon alam niyang hindi na siya makakawala dahil nakita ko na ang lahat. Sabi niya, kung mananatili akong kasama niya, ako ang magiging dahilan kung bakit siya papatayin ng sarili niyang pamilya. Ngunit kung iiwan ko siya, baka tuluyan siyang sumama sa kanila dahil wala nang dahilan para lumaban. Nagulo ang isip ko pero wala akong lakas ng loob para iwan siya. Sa halip pinangako ko na hindi ko siya iiwan kahit ano pang mangyari. Habang nag-uusap kami, biglang lumitaw sa aming harapan ng 3 aswang. Nakangisi sila, mababa ang pagyuko at naglalaway habang nakatitig sa amin. Ang isa ay sumusunod at sumugod kaagad pero mabilis kong hinarap ang itak na may langis ni Mang Arturo. Nang masugatan ito, nag-ungol ng malakas at umatras. Parang nasusunog ang balat. Si Maylin naman, imbis na umatras, humakbang pasulong at tumutol sa kanila gamit ang kakaibang tinig na parang utos. Saglit na tumigil ang mga halimaw. Ngunit pagkatapos ay nagtawanan. Malinaw na hindi sapat ang kanyang impluwensya para pigilan ang mga ito. Naging desperado ako. Pinutol ko ang isang sanga ng puno at isinawsaw sa langis. Nang lapitan kami ng isa, hinampas ko ito ng sunod-sunod hanggang sa maglaho sa anyong usok. Ang dalawa naman ay umatake pa, ngunit nagawa naming makatakbo habang may kaunting agwat. Sa dulo ng gubat, natagpuan namin si Mang Arturo. May dala siyang sulo at malakas ang sigaw na parang nagdarasal. Nang makita niya kami, agad niya kaming pinapasok sa isang maliit na kubong yari sa kawayan na may mga nakasabit na bawang, asin at iba pang gamit kontra aswang. Doon ko naramdaman ang kaunting ginhawa, ngunit malinaw sa mukha ni Mang Arturo na hindi matatapos ang lahat hanggat hindi kami nakakaalis sa baryo. Sabi niya may huling daan palabas, isang tulay na luma at halos sirain na ng baha. Kung makakatawid kami bago mag-umaga, ligtas na kami. Pero kung aabutin kami roon ng mga aswang, wala na kaming laban. Nagpahinga kami ng kaunti, ngunit hindi rin nagtagal ay muling narinig ang mga pakpak at alulong mula sa paligid. Dumagundong ang lupa na parabang dumadami sila, kaya napilitan kaming tumakbo muli kasama si Mang Arturo. Habang tinatahak ang daan, nakita ko si Maylin na nakatingin sa akin ng may luha. Parang gusto niyang humingi ng tawad pero wala nang oras para magsalita. Ang mahalaga ay makatakas. Pagdating namin sa tulay, halos gumuho na ito. Ang kahoy ay bulok at ang lubid ay pudpud na. Pero wala kaming pagpipilian. Tumakbo si Mang Arturo, sumunod si Maylin at ako ang huli. Habang tumatawid kami, biglang lumipad sa paligid ang mga aswang. Ang ilan ay bumaba hawak ang lubid. Sinusubukan itong putulin. Mabilis kong inabot ang langis at ibinuhos sa lubid, dahilan para masunog at umusok ang paligid. Umatras ang mga halimaw, ngunit hindi pa sila tapos. Nang nasa kabila na kami, bigla akong nakarinig ng iyak ni Maylin. Paglingon ko, nakahawak siya sa gilid ng tulay, muntik nang mahulog. Hinawakan ko kaagad siya at pilit na iniangat. Ngunit bago ko siya tuluyang maisalba, isang nilalang ang sumunggab sa kanya. Sa desperasyon, sinaksak ko ito ng itak at muling naglaho. Sa wakas nakatawid kaming 3, ngunit si Maylin na halos mawalan ng malay. Maputla at humihingal na parang hindi na tao. Pagdating sa ligtas na bahagi, sinabi ni Mang Arturo na ito na ang huli naming laban. Kung gustuhin kong isama si Maylin sa buhay ko, kailangang tanggapin ko ang lahat. Ang takot, ang panganib at ang posibilidad na balang araw baka siya mismo ang maging panganib sa akin. Sa gabing iyon nakarating kami sa bayan. Nakaligtas kami, ngunit dala ko ang tanong na walang kasiguruhan. Hanggang kailan ko siya kayang ipaglaban sa kanyang sariling dugo? Habang naglalakad kami sa bayan, ramdam ko pa rin ang bigat ng hangin. Hindi pa rin maalis sa isipan ko ang mga matang tumitig sa amin mula sa dilim. Kahit nakatakas na kami mula sa tulay, pakiramdam ko ay hindi pa tapos ang lahat. Si Maylin ay halos nakasandal na lang sa balikat ko.
nanginginig at namumutla, para bang wala ng lakas. Si Mang Arturo naman ay nasa unahan, dala ang kanyang sulo at maliit na supot ng asin na panangga namin sa kung sino pa ang susubok sumalakay. Tahimik ang paligid, pero bawat yabag ay may kasunod na kaba. Naririnig pa rin namin ang may hinang pagaspas ng pakpak sa malayo. Hindi ko alam kung sinusundan pa kami o baka iniwan na nila kami, pero hindi ako mapalagay. Pagdating namin sa isang maliit na kubo sa gilid ng kalsada, pinilit kaming papasukin ni Mang Arturo para makapagpahinga. Doon ko mas malinaw na nakita ang lagay ni Maylin. Nangingitim ang paligid ng kanyang mga mata at ang balat niya ay tila unti-unting nagbabago, nagiging malamlam at tuyo. Sinabi ni Mang Arturo na baka dahil sa sugat na nakuha niya kanina sa pag-atake ng isa sa mga nilalang. Hindi daw basta sugat iyon, kundi marka na maaaring daan para tuluyang mapasama siya sa kanilang lahi. Nag-init ang pakiramdam ko. Hindi ko matanggap na posibleng mawala siya sa akin sa ganitong paraan. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Ramdam kong malamig at mahina na. Sinabi ni Mang Arturo na may paraan pa, pero hindi iyon madali. Kailangan daw ng isang ritual na isasagawa lamang tuwing kabilugan ng buwan, at kailangan gawin iyon bago matapos ang 3 gabi mula nang sugatan siya. Nagpasya si Mang Arturo na wag na muna kaming tumuloy sa bayan. Mas delikado daw doon dahil mas madaling sundan ng mga aswang ang mga taong galing sa kanilang lahi. Kaya dinala niya sa isang liblib na lugar. Isang lumang bahay na yari sa kahoy na tila inabandona na. Dito daw siya minsang nagtagal noong kabataan niya para makalayo din sa mga nilalang na iyon. Pumasok kami at agad niyang ikinalat ang mga gamit niyang panangga, bawang, asin at langis na may halong dahon ng ilang-ilang. Pinalibutan niya ang bawat sulok ng bahay. Sabi niya hindi sila makakapasok basta-basta kung nakapaligid ang mga ito. Pero kailangan naming manatiling gising at handa dahil maaaring pilitin pa rin nilang wasakin ang proteksyon. Naupo ako sa tabi ni Maylina. Mahina siyang nakatingin sa akin at sa kabila ng kanyang kalagayan ay nagawa pa niyang ngumiti. Pero malinaw ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi na siya nagsalita pero ramdam ko ang bigat na kanyang iniisip. Takot, pag-aalala at pagkakasala dahil nadamay ako. Lumapit si Mang Arturo at binigyan ako ng maliit na bote ng langis. Sinabi niya na kung sakaling may makalusot, ipahid ko kaagad sa itak para masiguradong masasaktan sila. Tinapik niya ang balikat ko at sinabing kailangan kong maging matibay dahil baka dumating ang oras na ako lang ang makakapagtanggol kay Maylin. Lumalim ang gabi at lalo kong naramdaman ang kakaibang katahimikan. Wala akong marinig na huni ng kuliglig o tahol ng aso. Tanging hampas ng hangin na nasa lumang dingding ang aming naririnig. Bigla kong naisip baka ito na ang hudyat na nagsisimula na naman na kumilos ang mga aswang. Tama nga ang hinala ko. Maya-maya, narinig namin ang yabag sa labas. Mabigat at mas marahas. Paikot-ikot sa paligid ng bahay. Kasunod noon ay ang mahinang pagtawa, garalgal at nakakatindig balahibo. Lumapit ako sa bintana at dahan-dahang sumilip. Doon ko nakita ang 3 nilalang na nakatayo sa dilim. Nakangisi at nakatitig sa mismong kinaroroonan namin. Isa sa kanila ay pamilyar. Ang parehong nilalang na unang sumugod sa amin sa gubat. Ang balat nito ay may bakas ng sugat na iniwan ng aking itak. At halatang galit na galit ito. Ang isa naman ay mas matangkad, mahaba ang buhok na tila basang-basa. At ang isa ay mababa ngunit malapad ang katawan. Halos parang hayop na. Sinubukan nilang lapitan ng bahay, ngunit sa tuwing lalapit sila, tila napipilitan silang umatras dahil sa mga panangga ni Mang Arturo. Ngunit hindi sila umalis, para bang hinihintay nilang mapagod kami o kaya'y magkamali. Lumapit si Mang Arturo at nagsimulang bumigkas ng dasala. Habang ginagawa niya iyon, naririnig ko ang mga hiyaw ng mga halimaw.
galit na galit pero hindi pa rin umaalis. Para silang nagbabantay, naghihintay ng pagkakataon. Humaba ang oras na para bang ayaw nang matapos ang gabi. Ramdam ko ang bigat ng bawat minuto. Si Maylin ay lalong nangihina at sa bawat saglit na lumilipas, lalo kong nakikita ang pagbabago sa kanyang anyo. Hanggang sa dumating ang madaling araw, unti-unting nawala ang mga nilalang sa paligid. Hindi ko alam kung saan sila nagtungo, pero malinaw na hindi sila titigil. Alam naming babalik sila, mas marami at mas handa. Kinabukasan, nagpasya si Mang Arturo na simulan ang paghahanda para sa ritual na gagawin para kay Maylin. Sinabi niya na kailangan namin ng 3 bagay. Isang piraso ng ugat ng balite, abo mula sa sinunog na katawan ng isang aswang, at dugo ng isang mahal sa buhay na handang magsakripisyo. Napatingin ako kay Maylin. Alam kong ako ang tinutukoy niya. Hindi ko alam kung kaya ko, pero alam ko rin na wala na akong ibang pagpipilian kung gusto kong maligtas siya. Mabilis ang tibok ng dibdib ko ng umaga na. Sa wakas humupa na rin ang panganib na nagbabadya buong gabi. Pero malinaw sa isip ko na hindi iyon ang huli. Alam kong babalik sila, mas marami at mas mabangis. Habang nakaupo ako sa gilid ng banig, pinagmasdan ko si Maylin na natutulog. Mahina at maputla. Ang kanyang dibdib ay mabagal ang pag-angat baba at ang noo niya ay may manakanakang pawis. Parang unti-unting kinukuha ng dilim ang sigla niya. Hawak ko ang kamay niya at pinipilit kong maging matatag. Lumapit si Mang Arturo, dala ang isang maliit na mangkok na may mainit na sabaw mula sa mga halamang gamot na kinuha niya sa paligid. Inilapit niya ito sa akin. "Pakainin mo siya. Kahit kaunti makakatulong yan sa kanya." Ginawa ko ang sinabi niya at kahit hirap si Maylin, pinilit niyang inumin ng sabaw. Pagkatapos napatingin siya sa akin, may mahina siyang ngiti, parang sinasabi na huwag akong sumuko. Pagkaraan ng ilang oras, humarap sa akin si Mang Arturo. Malalim ang titig at mabigat ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. "Wala na tayong oras. Kung hindi natin sisimulan ang paghahanap ng kailangan para sa ritual, tuluyan ang masasakop ng sumpa ang kaluluwa ni Maylin." Napakagat ako ng labi. "Ano nga ba ulit ang kailangan natin, Mang Arturo?" 3. Una, ugat ng balite mula sa puno na tinirhan ng mga kaluluwa. Pangalawa, abo ng sinunog na katawan ng aswang. At pangatlo. Tumigil siya sandali, nag-alangan. Dugo ng isang taong tunay na nagmamahal kay Maylin at handang magsakripisyo ng sarili. Napalunok ako at napatingin kay Maylin na mahimbing pa rin natutulog. Alam kong ako na yun, wala nang iba. Kinabukasan, maaga kaming naglakbay ni Mang Arturo. Naiwan si Maylin sa loob ng bahay, pinalibutan ng mga panangga, bawang, asin, langis at mga dahon na isinabit sa bawat sulok. Halos hindi ako mapalagay na iwan siya, pero kailangan namin magsimula. Dinala ako ni Mang Arturo sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa namin napupuntahan. Matataas ang puno, makakapal ang mga ugat na parang gumagapang sa lupa. Doon daw nakatayo ang matandang balite na tinitirhan ng mga kaluluwa. Habang papalapit kami, biglang bumigat ang paligid. Tahimik, walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin. Nang sumilip ako, nakita ko ang isang higanting punong balite. Ang mga ugat nito'y nakalaylay mula sa itaas, parang kumot ng mga anino. "Dito yon. Pero mag-iingat ka. Hindi basta-basta ibinibigay ng puno ang ugat na kailangan. Kailangan hingin natin to at handa kang subukin." Lumapit ako at sa paghawak ko sa isang ugat, biglang bumigat ang ulo ko. Parang humigop ng lahat ng ingay ang paligid. Narinig ko ang mga bulong, may hinang tinig na parabang galing sa kung saan. "Bakit ka nandito?" Tanong ng mga tinig. "Para iligtas ang mahal ko," sagot ko kahit nanginginig ang boses. "Handa ka bang magsakripisyo?" Dagdag pa nito. Napapikit ako. Pinilit kong maiging maging matatag. "Oo, handa akong ibigay ng lahat. Basta maligtas lang siya."
Sa sagot kong yon, biglang nagliyab ang mga mata ng balite sa imahinasyon ko at sa unti-unting bumitaw ang isang ugat na hulog mismo sa harap ko. Nang hawakan ko ito, ramdam ko ang bigat, parang may kasamang sumpa at basbas. Lumapit si Mang Arturo, kinuha ang ugat at inilagay sa isang supot. "Isa na lang, Leo, pero mas mahirap ang susunod." "Kinakailangan naming maghintay ng gabi," sabi ni Mang Arturo. "Walang ibang paraan kundi harapin ang isa sa kanila at talunin para makuha ang katawan at masunog ito. Doon lang magkakaroon ng abong kailangan." Nanginginig ang loob ko pero alam kong wala akong pagpipilian. Lumipas ang mga oras at sa gitna ng dilim ng kagubatan, narinig namin ang pagaspas ng pakpak. Isa na namang aswang ang lumapit. Ang katawan nito'y payat ngunit matipuno. Mahaba ang dila na parang latigo. Hinanda ko ang aking sarili, pati ang itak na pinahiran ng langis at asina. Si Mang Arturo naman ay may hawak na sibat. Sa dulo nito ay binudburan ng asina. Lumundag ang nilalang at mabilis kong sinalubong ang kanyang galaw. Nagsimula ang mabangis na laban. Bawat hampas ng kanyang dila ay pilit kong tinatabig ng aking itak. At sa bawat sulok ng dilim, naroon siya. Parang hindi nauubos ang lakas niya. Pero sa huli, natamaan ko siya sa leeg. Sumirit ang maitim na dugo at bumagsak siya sa lupa. Nangangalit at nagwawala. Hindi na ako nag-aktubili. Sinaksak ko siya muli hanggang sa tuluyang mawala ng buhay. Agad namin sinilaba ng katawan ng aswang gamit ang langis. Habang nasusunog, bumabalot ang apoy na nakakasulasok. Parang pinaghalong asopre at bulok na karne. Nang maging abo na, maingat itong tinipon ni Mang Arturo sa isang sisidlan. Pagbalik namin kay Maylin, lalo siyang nanghina. Ang mga mata niya ay halos maputi na at ang kanyang balat ay parang walang dugo. Lumapit ako sa kanya, hawak ang kanyang kamay at nararamdaman ko nga halos wala na siyang lakas. "Huwag ka nang mahirapan. Huwag mong isugal ang buhay mo para sa akin." Mahina niyang sambit. Umiling ako, halos mapaiyak. "Hindi kita bibitawan, Maylin. Hinding-hindi habang ako ay humihinga pa. Gagawin ko ang lahat para sa'yo." Lumapit si Mang Arturo. Dala ang mga nakuha namin. "Oras na. Kailangan mo na magpasya. Ang huling sangkap ay dugo mo. Sariling dugo ng taong handang magsikripisyo para sa kanya. Pero tandaan mo, hindi ito simpleng sugat. Kailangan mong ibigay ang malaking bahagi ng lakas mo. At baka sa proseso, hindi ka na makaligtas. Handa ka ba?" Tumingin ako kay Maylin. Sa mga mata niya, nakita ko ang lahat ng dahilan kung bakit ako lumalaban. Alam kong wala na akong dapat pagdudahan. Hinugot ko ang aking itak at dahan-dahang hiniwa ang palad ko. Dumaloy ang dugo sa maliit na mangkok na inihahanda ni Mang Arturo. Hinalo sa sugat ng balite at sa abo ng aswang. Nagsimula ang ritual. Binigkas ni Mang Arturo ang dasal habang ipinapahid ang pinaghalong iyon sa katawan ni Maylin. Nang lumapat ito, biglang nag-umpisa ang malakas na hangin sa loob ng bahay. Nagsisigawan ang mga nilalang mula sa labas. Parang nababaliw. Pilit na pumapasok pero hindi makalusot. Nagliyab ang katawan ni Maylin, hindi sa apoy kundi sa kakaibang liwanag. Napapasigaw siya, para bang nilalabanan ang isang puwersang humihila sa kanya. Hawak ko siya. Umiiyak, paulit-ulit kong sinasabi na, "Kaya mo yan, Maylin. Hindi kita iiwan." At sa huling sigaw niya, biglang kumalma ang lahat. Ang hangin ay tumigil. Ang liwanag ay naglaho. At ang siya ay bumagsak sa aking bisig. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na ang puting kulay. Bumalik ang dating kislap. Hawak niya ang aking muka. At mahina siyang ngumiti. "Maraming salamat." Napasandal ako. Humihingal at halos mawala ng lakas. Ramdam ko ang panghihina dahil sa dugo at lakas na ibinigay ko. Pero hindi ko iinda.
Ang mahalaga, ligtas na siya. Si Mang Arturo ay napaupo rin, huminga ng malalim. Tapos na, nakaligtas na tayo sa ngayon. Kinabukasan, muli kaming naglakad palabas ng liblib na kagubatan. Hindi ko alam kung tuluyan na bang tapos ang panganib o babalik pa rin ang mga nilalang na iyon. Pero isang bagay lang ang sigurado, nalagpasan namin ang impyernong pagsubok at buo pa rin kaming magkakasama. Habang naglalakad kami sa gilid ng bukirina, hawak ko ang kamay ni Maylin at sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, ramdam ko ang init ng kanyang palad at dati kong pinapangarap. At sa puso ko, alam kong kahit anong dilim ang bumalot, handa akong harapin lahat-lahat ng bagay, basta't siya ang nasa tabi ko. Okay guys, at hanggang dito yung ating kwento, no? Tapos na siya hanggang rito. At bago tayo tuloy yung magtapos, sasabihin ko lang ulit, bali 3 lang ang channel natin. At ang pangalan ng mga channel natin ito, Kwentuhan Tayo, Pagkagat ng Dilim, at Manong Albularyo. Wala nang iba, 3 lang ang channel natin, yun at yun lang. Kaya pag may narinig kayong boses ko sa ibang channel, tapos lahat ng mga upload doon boses ko lahat, ibig sabihin guys, ninakaw yun. Yung iba nga pinapababa lang nila yung boses ko, tapos ina-upload na lang nila. So guys, pa-report na lang pag nakakita kayo ng ganun para hindi masira tong channel natin, kasi pinaghirapan natin to. So yun lang, maraming salamat at ingat po kayo palagi.